isang pader na itinayo para maging kalasag laban sa bagsik ng kalikasan, ang siya ring naging huling saksi sa karahasang gawa ng tao. Sa puso ng Kabisayaan sa maunlad na lungsod ng Cebu, may isang istrukturang nagsisilbing simbolo ng pag-asa at kaligtasan. Ito ang Cebu City Seawall sa South Road Properties, isang proyektong hango sa teknolohiya ng Japan, isang matibay na harang na nagbibigay proteksyon sa daan-daang ektaryang lupain at sa libu-libong buhay laban sa banta ng dambuhalang alon at tsunami. Mula nang ito'y makumpleto noong 2004, naging payapa ang isipan ng mga Cebuano. Ang dating pangamba sa bawat paglakas ng ulan at pagdating ng bagyo ay napalitan ng kapanatagan. Ang pader na ito ay hindi lamang semento at bakal, ito ay pangako ng isang ligtas na bukas. Ngunit isang umaga ng Nobyembre, ang pangakong iyon ay babasagin ng isang karumal-dumal na katotohanan. Ang pader na dapat ay sumasagip ng buhay ay magiging tagpuan ng isang kamatayang mag-iiwan ng pilat sa buong komunidad. Sa salaysay na ito, sabay nating tutuklasin ang isang kwentong nagsimula sa isang ordinaryong paglalakbay sa madaling araw ng isang masipag na anak na babae, isang dalagang puno ng pangarap para sa kanyang pamilya. Susundan natin ang bawat hakbang ng isang masalimuot na investigasyon na magbubunyag kung paanong ang isang pang-araw-araw na pagsakay sa pampublikong sasakyan ay nauwi sa isang bangungot. Paano nga ba ang isang kilos ng pagtatanggol sa sarili ay nagbunga ng walang awang pagpaslang, at paano hahantong ang lahat sa isang pag-amin na yayanig sa atin isang kwento ng pagnanasa, galit at isang krimeng naganap sa loob ng isang humaharurot na multicab sa kadiliman ng gabi. Ito ang kwento ni Nica Denise Lagria, isang salaysay ng nawalang pangako, ang paghahanap sa katotohanan at ang sigaw para sa hustisya na umalingaw-ngaw mula sa paanan ng seawall. Nobyembre 19, 2024. Bago pa man sumikat ng buo ang araw sa abalang syudad ng Cebu, ang liwanag nito ay tila nag-aatubiling dumampi sa malamig na semento ng seawall sa South Road Properties. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang alat at lamig, isang ordinaryong simula para sa isang ordinaryong araw. Ngunit para sa isang bantay dagat na nagpapatrolya sa lugar, ang umagang iyon ay magiging kakaiba. Sa kanyang paglalakad sa kahabaan ng pader, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin, isang tila manika na inanod sa mababaw na bahagi ng tubig malapit sa mga batuhan. Ngunit habang siya ay lumalapit, ang inakala niyang manika ay nagkaroon ng hugis ng isang tao, isang bangkay. Ang katawan ng isang babae, nakasuot ng itim na damit at pantalon, ay marahang hinihampas ng maliliit na alon. Walang bakas ng pagkakakilanlan, walang anumang gamit na maaaring magsabi kung sino siya o saan siya nanggaling. Ang eksena ay tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay nababalot ng isang nakabibinging tanong. Agad na tinawagan ng bantay dagat ang mga awtoridad. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang payapang bahagi ng seawall ay napuno na ng mga pulis at mga miyembro ng Scene of the Crime Operatives o SOCO. Ikinordo ng lugar, bawat pulgada ay sinuri, ngunit ang hamon ay malaki. Ang tubig dagat ay isang mahusay na tagapagbura ng ebidensya. Ang anumang hibla ng buhok, marka ng balat o DNA na maaaring magturo sa salarin ay posibleng natangay na ng agos. Sa paunang pagsusuri sa katawan, walang nakitang tama ng baril o saksak. Ang balat nito ay maputla at malamig, ngunit buo. Dahil dito mabilis na lumutang ang mga espekulasyon. Baka isa itong kaso ng pagpapakamatay, isang kaluluwang nalunod sa problema na nagpasya ng wakasan ang lahat sa pagtalon sa malamig na tubig ng dagat, o di kaya'y biktima ng sariling bisyo, nalulong sa droga o alak at sa kalasingan ay nagkamali ng hakbang. Ngunit para sa mga investigador, ang bawat teorya ay kailangang suriin. Dinala ang labi sa morgue para sa isang masusing autopsy, isang prosesong magdidikta kung ang kwento ng babaeng ito ay magtatapos sa trahedya o magsisimula bilang isang investigasyon ng pagpatay. Habang naghihintay ang mga awtoridad sa resulta mula sa medical examiner, ang balita tungkol sa dalaga sa seawall ay tila apoy na kumalat sa kagubatan ng social media. Hindi napigilan ang paglabas ng mga litrato at video ng eksena. Ang larawan ng katawang nakahandusay, kahit na malabo, ay umabot sa libu-libong screens. Bawat share at comment ay nagdaragdag sa misteryo. Para sa marami, isa lamang itong nakagigimbal na balita. Ngunit para sa isang pamilya sa bayan ng Liloan, isang tahimik na munisipalidad na 31 minuto ang layo mula sa Cebu City, ang mga larawang iyon, bagamat hindi pa nila alam, ay isang premonisyon ng isang bangungot na malapit ng maging katotohanan.
Sa Sitio Silot, Barangay Yati, Liloan, naninirahan ang pamilya Lagria, isang simpleng pamilya na ang kabuhayan ay nakasandal sa pagtitinda. Ang mag-asawang Lagria ay nagsumikap para mapagtapos ang kanilang 4 na anak. At ang kanilang bunso, si Nica Denise Lagria, isang dalaga na nasa edad 22, ang kanilang katuwang at pag-asa. Kahit high school lamang ang natapos, si Nica ay maagang namulat sa hirap ng buhay. Sa murang edad, ipinangako niya sa sarili na tutulungan niya ang kanyang mga magulang na makaahon sa kahirapan. Kaya't matapos ang graduation mula sa Ocello Memorial National High School, agad siyang naghahanap ng trabaho. Kung titingnan ang kanyang social media profile, si Nica ay isang tipikal na dalaga ng kanyang henerasyon. Mahilig siyang mag-post ng kanyang mga outfit of the day, ibahagi ang mga lugar na kanyang pinupuntahan at ipagdiwang ang maliliit na okasyon kasama ang kanyang maraming kaibigan. Ang kanyang feed ay puno ng ngiti, kulay at buhay. Ngunit sa likod ng mga masasayang larawan, si Nica ay isang anak na may malaking puso. Ang bawat sahod niya bilang cashier sa isang restaurant sa Mandaue City ay hindi para sa luho. Ang laging prioridad ay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Siya ang tipo ng anak na gagawin ang lahat para sa magulang, isang katangiang hinahangaan ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Noong umagang iyon ng Nobyembre 19, habang abala ang mga pulis sa seawall, ang pamilya Lagria ay abala sa kanilang mga karaniwang gawain. Inaasahan nilang si Nica na maagang pumasok para sa isang meeting ay ligtas na nasa trabaho. Ang hindi nila pag-uwi sa tamang oras ay hindi pa nagdulot ng alarma. Marahil ay nag-overtime o sumama sa mga katrabaho. Ang araw ay lumipas nang walang anumang senyales na ang kanilang mundo ay malapit ng gumuho. Lumipas ang 24 na oras. Ang balita tungkol sa babaeng natagpuan sa seawall ay patuloy na laman ng mga usapan. Habang ang bangkay ay nananatiling walang pangalan sa malamig na silid ng morgue sa Liloan, isang pamilya ang nagsisimula ng balutin ng kaba. Gabi na ng Nobyembre 19 at si Nica ay hindi pa rin umuuwi. Hindi ito karaniwan para sa kanya. Ang kanyang telepono na dati laging abot kamay ay hindi na matawagan. Bawat text ay nananatiling walang sagot. Ang pag-aalala ng mag-asawang Lagria ay unti-unting naging takot. Kinaumagahan, isang tiyahin ni Nica ang nakakita ng mga kumakalat na larawan online. Bagamat malabo ang tindig ng katawan, ang kulay ng buhok at lalo na ang suot na itim na damit at pantalon ay tumugma sa description ni Nica noong huli siyang umalis ng bahay. Isang masamang kutob ang dumagan sa kanilang dibdib. Sa pag-udyok ng tiyahin na pagdesisyonan ng pinsan ni Nica na si Jennifer Noval kasama ang isa pang kamag-anak, napuntahan ang morgue. Dala nila ang isang maliit na pag-asa na sana'y nagkakamali sila, ngunit kasama rin nila ang bigat ng posibleng kaharapin. Sa morgue, dinala sila sa isang silid kung saan nakahimlay ang isang katawang natatakpan ng puting kumot. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kemikal at kalungkutan. Sa bawat hakbang papalapit, bumibigat ang kanilang paghinga. Ang takot ay hindi lang dahil sa isang patay na nasa kanilang harapan, kundi sa katotohanang maaaring nasa ilalim ng kumot na iyon ang kanilang minamahal. Si Jennifer, sa kabila ng nanginginig na mga kamay, ang naglakas loob na dahan-dahang itaas ang takip. At sa isang iglap, ang lahat ng kanilang kinatatakutan ay nagkatotoo. Ang muka sa ilalim ng kumot, kahit na bahagyang namumutla at nagbago dahil sa tubig, ay walang iba kundi ang muka ni Nica Denise. Ang katahimikan ay binasag ng isang malakas na paghagulgol. Hindi na napigilan ni Jennifer ang kanyang mga luha. Ang isa nilang kasama sa sobrang pagkabigla at pighati ay niyugyug pa ang walang buhay na katawan, tila umaasang magigising ito. Ang isa na may niyakap at hinalikan ng malamig na noo ng dalaga, ang mga luhang pumapatak ay tanda ng isang pusong nawasak. Ang misteryo ng dalaga sa seawall ay may pangalan na. Siya si Nica, ang bunsong anak, ang masipag na kaibigan, ang dalagang puno ng pangarap. Nang mabalitaan ng media ang pagkakakilanlan sa biktima, agad silang dumagsa. Sa gitna ng kanilang pagluluksa, nanawagan ang pamilya sa kung sino man ang may gawa ng krimen na sana'y makonsensya ito at sumuko. Mariin nilang itinanggi ang mga haka-haka ng pagpapakamatay. Napakabait po ni Nica, sabi ng kanyang mga kapatid. Wala po siyang tinapakang tao. Open po siya sa amin, lalo na sa pinsan niyang si Jennifer. Kung may problema siya, magsasabi siya. Ang anggulo ng suicide ay agad na ibinasura ng mga investigador, lalo na't may ilang mga posts si Nica sa social media na tila nagpapahiwatig ng kalungkutan.
Para sa pamilya, ito ay normal na emosyon ng isang kabataan at hindi sapat na dahilan para kitilin ang sariling buhay. Ang isa pang teorya na sinuri ay ang posibilidad na nakipagkita si Nika sa isang taong nakilala niya online. Ngunit ito man ay pinabulaanan ng pamilya. Kilala nila si Nika, wala itong nobyo o manliligaw, lalo na isang kachat na hindi nila kilala. Sa gitna ng pressure mula sa media at sa pagbisita mismo ng mayor at vice mayor ng Cebu City sa burol, lumabas ang pinakahihintay na resulta ng autopsy. Kinumpirma ng medical examiner, si Nika ay hindi nagpakamatay. Siya ay biktima ng isang marahas na krimen. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay asphyxia by strangulation, pananakal. Nilinaw din ng pagsusuri na walang senyales ng panggagahasa, ngunit may isang malaking problema dahil sa pagkakalubog ng katawan sa tubig, walang nakuhang anumang forensic evidence, walang hibla ng buhok, balat o DNA ng salarin na maaring magamit sa investigasyon. Ang kaso ay opisyal ng idineklarang homicide at ang mga pulis ay nahaharap sa isang blankong pader. Para mabuksan ang investigasyon, binalikan ng mga pulis ang mga huling sandali ni Nika. Ang una nilang kinapanayam ay ang ama ng biktima. Sa kanyang sinumpaang salaysay, inilahad niya ang naging huling pag-uusap nila ng kanyang bunsong anak. Bandang 3:00 ng madaling araw, Nobyembre 19, sakay ng kanilang motorsiklo, personal niyang inihatid si Nika sa kanto kung saan nag-aabang ng jeep ang mga pasahero. Ito raw ang kanilang pang-araw-araw na ritual. Ang kaibahan lang sa araw na iyon, kailangan ni Nikang pumasok ng mas maaga dahil may meeting ang restaurant na pinagtatrabahuhan niya ng 5:00 ng umaga. Mag-ingat ka, nak! Ang mga huling salitang binitawan niya sa kanyang anak. Sa pag-iyak, sinabi ng ama na kung alam lang niya na iyon na ang huling pagkakataon na makikita niyang buhay ang kanyang anak, sana ay hindi na niya ito binitiwan. Gamit ang salaysay ng ama, pinuntahan ng mga awtoridad ang lugar kung saan niya ibinaba si Nika at doon sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang sinag ng liwanag ang lumitaw. Isang residente ang nagmagandang loob na ibigay ang kopya ng kanyang CCTV footage. Laking pasasalamat ng mga investigador. Sa malinaw na video, kitang-kita ang pagdating ng mag-ama. Ilang minuto matapos umalis ang motorsiklo, isang pampasaherong multicab ang huminto. Sumakay si Nika. Ang multicab na iyon ay bumibiyahe sa rutang patungo sa SRP, ang mismong lugar kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Dahil sa magandang kalidad ng video, malinaw na nakuha ng mga pulis ang pinakamahalagang ebidensya sa puntong iyon, ang plaka ng sasakyan. Agad na isinailalim sa beripikasyon ang plaka sa Land Transportation Office, LTO. Ang multicab ay nakarehistro sa isang lalaking nagngangalang Jason Kulamat. Hindi nahirapan ang mga awtoridad na hanapin si Kulamat. Ngunit sa pag-aresto sa kanya, isang twist ang lumabas. Nakuhanan siya ng shabu, isang iligal na droga. Ang publiko, nang malaman na si Kulamat ay miyembro ng isang grupong relihiyoso na itinuturing ng ilan na isang kulto, ay agad siyang hinusgahan. Ngunit ang inaasahang pag-amin ay hindi nangyari. Sa interogasyon, maring itinanggi ni Kulamat ang anumang kinalaman sa krimen. Mayroon siyang matibay na alibay. Mula Nobyembre 16 hanggang Nobyembre 20, nasa bayan siya ng Barili, malayo sa lugar ng krimen. At ang multicab, upang magpatuloy daw ang kita nito, ipinarenta niya ito sa kanyang tiyuhin. Ang tiyuhin niyang iyon ang siyang nagmamaneho ng multicab noong madaling araw ng Nobyembre 19. Ibinigay ni Kulamat ang pangalan at tirahan ng kanyang tiyuhin. Ang investigasyon ay biglang lumiko sa isang bagong direksyon. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga pulis. Isang team ang binuo para sa isang operasyon. Ang target, ang tiyuhin ni Kulamat na naninirahan sa malayong bayan ni Nameosini, sa malayong bayan ng San Remigio. 1:00 ng madaling araw, Nobyembre 21, 2 araw matapos matagpuan ang bangkay ni Nika, sinalakay ng mga awtoridad ang bahay ng suspek. Nang makatunog ang lalaki sa pagdating ng mga pulis, agad itong kumilos. Mabilis siyang tumakbo palabas, sinusubukang takasan ang papalapit na batas sa kadiliman ng gabi. Ngunit napalibutan na siya. Sa kanyang pagpupumiglas na makatakas, ng laban pa ito. Ang resulta ng dalhin siya sa presinto, ang kanyang mukha at mga paa ay duguan at may mga galos. Habang nangyayari ito, ang ibang mga investigador na naghalughog sa loob ng kanyang bahay ay nakahanap ng mga ebidensyang tuluyan ng magdidiin sa kanya. Sa isang sulok, nakita nila ang nawawalang cellphone at sapatos ni Nika. Natagpuan din nila ang isang .38 kalibreng revolver. Kasabay nito, kinumpirma ng Soko na nakakita sila ng mga bakas ng dugo sa driver's seat ng multicab. Ang bagong salarin ay kinilalang si Godofredo Brufal.
Ang kanyang police record ay nagbigay ng mas malinaw na larawan kung sino siya. Kakalaya lang pala niya mula sa kulungan. Dati na siyang nakulong dahil sa kasong panghihipo at may 8 pang ibang kaso na may kinalaman sa paggamit ng droga. Siya ay isang taong may mahabang kasaysayan ng paglabag sa batas. Sa harap ng matitibay na ebidensya, ang testimonya ng pamangkin, ang mga gamit ni Nika na nakuha sa kanyang bahay at ang dugo sa sasakyan, si Godofredo Brufal ay wala nang nagawa. Sa loob ng interrogation room, gumuho ang kanyang pagtanggi, kusa niyang inamin ang lahat. Siya nga ang pumatay kay Nika Denise Lagria. Dahil sa pag-amin ni Brufal, mabilis na inalis si Jason Kulamat sa listahan ng mga person of interest sa kasong pagpatay. Ngunit hindi na rin siya nakalabas ng kulungan dahil sa kasong may kinalaman sa shabu na nakumpiska mula sa kanya. Ang buong atensyon ng investigasyon ay nakatuon na ngayon kay Godofredo Brufal at sa kanyang sinumpaang salaysay, inilahad niya ang mga karumal-dumal na pangyayari noong madaling araw na iyon. Inamin niya na siya nga ang nagmamaneho ng multicab. Nang sumakay si Nika, umupo ito sa passenger seat sa tabi mismo niya. Sinabi niyang agad siyang nagandahan sa dalaga. Napansin din niya na ito ay tila inaantok pa na hindi katakataka dahil 3:00 pa lamang ng umaga. Habang bumibiyahe ang multicab, unti-unting nakatulog si Nika. Ayon kay Brufal, hinintay niyang makababa ang lahat ng iba pang pasahero. Nang silang dalawa na lamang ang natira sa loob ng sasakyan at nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng dalaga, isang masamang balak ang nabuo sa kanyang isipan. Itinigil niya ang multicab sa isang madilim na bahagi ng daan. Sa katahimikan ng gabi habang si Nika ay walang kamalay-malay na natutulog, inamin ni Brufal na dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinalikan ito sa labi. Ngunit hindi siya doon tumigil. Ang halik ay naging mas agresibo. Biglang nagising si Nika, nagulat at nataranta na pagtanto niya na ang dila ng driver ay nasa loob ng kanyang bibig. Sa isang iglap, ang kanyang pagkaantok ay napalitan ng takot at pagkasuklam. Bilang isang natural na reaksyon ng pagtatanggol sa sarili, kinagat niya ng buong lakas ang dila ni Brufal. Dahil sa matinding sakit, umagos ang dugo mula sa dila ng suspek. Ang pagnanasa ay biglang napalitan ng matinding galit. Ayon kay Brufal, lumaban si Nika. Ngunit dahil sa galit na bumulag sa kanya at sa likas na mas malakas siya kaysa sa dalaga, sinimulan niya itong sakalin. Pinigilan niya ang paghinga ni Nika hanggang sa ito ay unti-unti ng hina at tuluyang nalagutan ng hininga. Inamin niya sa mga investigador na wala siyang intensyon na patayin ito. Ngunit dahil sa sakit na kanyang naramdaman at sa takot na baka magsumbong ito, sinabi niyang wala na siyang ibang choice kundi patahimikin ito. Mula sa Mandaue, nag-isip siya ng paraan para itago ang kanyang krimen. Minaneho niya ang multicab na lulan ang walang buhay na katawan ni Nika patungo sa Cebu City. Doon naisip niya na ang seawall sa SRP ang perpektong lugar para itapon ang bangkay. Umaasa siyang aanurin ito ng agos patungo sa malalim na bahagi ng dagat at hindi na matatagpuan kailanman. Matapos niyang ihagis ang labi sa tubig, tila walang nangyari, nagpunta pa siya sa Bogo District Hospital para ipagamot ang kanyang duguan at masakit na dila. Nang tanungin siya ng mga nurse kung ano ang nangyari, nagsinungaling siya at sinabing biktima siya ng isang holdapan. Mula sa ospital, minaneho niya ang multicab pabalik sa kanyang bahay sa San Remigio kung saan niya itinago ang mga gamit ni Nika at kung saan siya kalaunang naaresto. Isang press conference ang isinagawa. Dito nagkaharap ang pamilya Lagria at ang umaming salarin na si Godofredo Brufal. Ang eksena ay puno ng pighati at galit. Ang mga magulang at kapatid ni Nika ay hindi napigilan ang kanilang emosyon. Sa harap ng mga kamera at ng pamilya ng kanyang biktima, humingi ng tawad si Brufal. "Patawarin niyo po ako sa nagawa ko," sabi niya. "Hindi ko po talaga binalak na patayin siya. Ngunit para sa isang pamilyang nawalan ng isang minamahal na anak sa isang napakarahas na paraan, ang kanyang mga salita ay walang laman at walang halaga. Ang isang sorry ay hindi na maibabalik ang buhay ng isang masayahin at mapagmahal na si Nika. Hindi na nito maibabalik ang mga pangarap na kanyang binuo para sa kanyang pamilya, mga pangarap na biglang naglaho sa loob ng isang multicab dahil sa isang saglit na pagnanasa at hindi makontrol na galit." Sa pagtatapos ng press conference, pinuri ng mayor ng Cebu City ang Mambaling Police Station sa mabilis na pagresolba ng kaso. Muli siyang nagpaabot ng pakikiramay at nagbigay ng pinansyal na tulong sa pamilya Lagria para sa mga gastusin sa libing. Ang kaso ng pagkamatay ni Nika Denise Lagria ay isinara sa mabilis na panahon, ngunit ang sugat na iniwan nito sa kanyang pamilya at sa komunidad ay mananatili magpakailanman. Ang kwento niya ay isang malagim na paalala sa mga panganib na maaring magkuha
pagkakahubli sa mga bagay na itinuturing nating ordinaryo tulad ng isang pang-araw-araw na pag-commute. Ipinakita nito kung paanong ang isang individual na may madilim na nakaraan na pinakawalan pabalik sa lipunan ay maaaring magdulot ng hindi na mabuburang pinsala. Si Godofredo Brufal ay nahaharap sa bigat ng batas para sa kanyang krimen, ngunit para sa pamilya Lagria, ang tunay na hustisya ay isang bagay na mailap. Walang anumang sentensya sa bilangguan ang makakapantay sa halaga ng buhay na kinuha. Ang kanilang pagluluksa ay magpapatuloy, isang habambuhay na pagdadalamhati para sa isang anak na ang tanging kasalanan ay ang magtiwala ang maging mahina sa isang sandali at ang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang seawall ng Cebu na dating simbolo lamang ng proteksyon mula sa kalikasan ay mayroon na ngayong bagong kahulugan. Ito ay naging isang bantayog sa alaala ni Nika, isang paalala na ang pinakamatinding panganib ay hindi laging nagmumula sa mga dambuhalang alon ng dagat, kundi minsan sa madilim at mapanirang agos sa loob ng puso ng isang tao. Ang kanyang kwento ay mananatiling isang babala. Mag-ingat sa paglalakbay, sapagkat sa isang saglit ang ordinaryong pag-alis ay maaaring maging isang paglalakbay na wala ng pagbabalik.